Hello guys, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Meron lang tayong gagawin dito ngayon na all-in-one HP PC. At ito po, nasa likod ko. Actually, nabaklas ko na ito eh. Kasi tininan ko po kung ano talagang problema. Gawa nung yung problema po nito ay alam nyo po yung Pavilion. Ang model po nito ay Pavilion na HP na all-in-one. Ang symptoms po ng problema niya ay minsan nadidetect niya yung hard drive, pero nag-i-stop po yung kanyang pagpasok doon sa operating system. So hindi siya tumutuloy doon sa boot up na sinasabi. Kaya maiinis ka kapag ikaw gumagamit, no? Umiikot-ikot lang yung parang pinaka-icon na kunyari nag-i-initiate siya ng operating system pero hindi. So ganyan po ang nangyayari dyan. Kaya tinroubleshoot ko, nakita ko na po yung problema. Really, defective na yung hard drive. Hindi na kinakailangan kahit ilo level format po natin, hindi na talaga madali. Kaya I decided to replace, no? So, ito yung original yung hard drive, 2 GB. At pinalitan ko na ng 1 GB. Gawa nung yun ang nais ng ating manager. Okay, so nabaklas ko na lahat yan. At ngayon, tinesting ko bago ko i-finalize. Tinesting ko yung kanyang hard drive at okay na lahat. Kaya i-fix ko lang siya. At samahan niyo po ako. Then after that, titingnan natin kung ano pa yung mga po pwedeng i-configure. Baka magdadagdag tayo ng mga Microsoft Office. At i-go through license natin. Ito yung nakakabit na Microsoft Windows na built-in, no? So, samahan niyo po ako. God bless. Welcome back again, Crusader 377. Hindi naman po ito talagang full details. Ito lang ay just for familiarization lang sa mga talagang wala pang alam sa mga ganito. Pero sa mga expert na dyan na nanonood, kina shoutout dyan, kina Nyox, no? Sa mga magagaling dyan, GD Cubs, mga mahuhusay po yan pagdating sa hardware. So, ito ano lang to mabilisan lang to. Just for vlog lang. Hindi naman disclaimer to at reality naman talaga to. Kagaya na banggit ko kanina, napalitan ko na ng hard drive. At natumbok ng problema, hard disk na talaga problema. So, ngayon, bago ko i-fix lahat, ang pinakauna-una natin gawin is to remove the power, no? Yung power natin. Pinakamaganda na safety tayo na hindi po siya nakakabit habang finifix natin yung panel na ito, no? Ito yung parang pinaka-monitor niya. At the same time, kung mapapansin natin dito sa likod, ginawan ko lang ito ng paraan just to be sure na okay yung hard disk, no? Bago natin i-final fix ang buong all-in-one PC nito. At meron ako ditong ito po yung basahan para kung sakali man na itaob natin yung kanyang screen ng monitor, dahil ito po ay touch screen, very sensitive po yan, ay hindi po magagasgas. Guys, kung mapapansin ninyo, hindi naman talaga workshop itong aking area, no? Ito ay ginawa ko lang para kahit paano meron akong area para pagre-repairan, kasi hindi naman talaga dapat magre-repair dito. May mga ganitong pagkakataon lang na kailangan kong gawin. Kaya nakakapag-repair po ako. Actually, ito talaga yung aking simulang trabaho noong nasa Pilipinas pa. Hanggang nasa Saudi Arabia ay purely hardware po talaga ako. Kaya nga lang, natural, may mga bago na ngayong lumalabas at medyo late na po yung aking kaalaman pagdating dyan. At still, nakakaano pa rin, kahit pa paano ay masusundan ko pa rin. Dahil ang importante po ay may foundation tayo sa re-repair ng mga ganitong mga computer. Pare-pareho naman lahat yan, diskarte lang at konting troubleshoot. Pare-pareho lang yan ang kababagsakan. Tanong nyo dyan kay Nyox. Di ba bro Nyox? Okay, so ayan. Pero kung wala talaga kang alam sa computer na pagre-repair, wag na lang.
Huwag na kayo mag-ano kasi baka lalo lang masira. So kagaya nito, so pinuksan ko siya. Dito ginamp ko lang dito yung mga connection para in case lang na ano gumana, no? Just to make sure, no? Kasi pag finix po natin yan lahat ay mangyari po. Tapos sinara natin, medyo mahirap po baklasin to, no? Kaya kami pag fix natin tapos hindi naman gumana, wala rin, di ba? So balik na naman ulit, baklas na naman ulit, kaya sayang na. So, ngayon, na-prove ko na na gumagana na lahat, tatanggalin ko na muna yung mga nakakonect dito. Yan, which is ito po yung power. At yung mga keyboard at ang kanyang keyboard at saka yung mouse. Okay, so ngayon, ibabalik na natin yung original yung mga ano-ano dyan, anik-anik dyan. Okay, so ito yung hard disk niya, no? At ito yung kanyang frame. So mangyari, alisin muna natin dito para sure tayo. Hindi lang masyado makita kasi nalimutan ko yung aking stand, no? Yan, baklas na po. So kailangan lagay natin dito sa kanyang pwesto. Actually, yung pinalit po dito ay Seagate at ang original naman nito ay ito po yung Seagate. Kalagay po dyan Seagate kung mababasa ninyo. Yan. At ito naman po yung luma niya ay Western Digital which is 2GB. Pero pagkatapos po try ko itong i-calibrate kung baka magawan pa ng paraan. Okay, so fix lang natin. Balik natin ulit yung mga screw na kinabit dito dati. Minsan, mga ganito, hindi na kinakabit lahat ng screw eh. May mga technician na hindi na kinakabit talaga kasi minsan tinatamad. Pero hindi advisable yun ha, kinakailan talaga ikabit ninyo. Kasi ang dami nagsasabi na pag technician ka daw, kinakailangan may kulang na screw lagi. Mali pong prinsipyo yun, ano? Dapat talaga kung ilan ang screw na nakabit dyan, yun talagang ibabalik natin. Malaking impact po yung sa hardware pagka gumagawa tayo na yung mga screw ay naibabalik ng tama, no? Kahit po yung paglalak na ganito, no? Yung paglalak dito sa ano, may mga snap-on po yan na nakaganon. Yung ganon, kinakailangan po tama siya kasi pag hindi po ganito pag yan, ibig sabihin kahit wala pong screw yan ay hindi po yan matatanggal. Pero syempre may screw pa rin yun, naka-snap na siya pero may screw pa rin. At syempre pagka technician ka naman, alam mo na ang ginagawa mo, no? Huwag na dayain ba? Huwag na dayain. Yan. Kasi, dadayain mo, ganun din ang mangyayari. Ikaw rin magsasakripisyo dyan pagka binalik ng customer yung back job ang tawag doon. E di syempre, mawawalan yung reputasyon mo bilang technician. Sabihin ano ba to? Bakit balik-balik, no? Ayun po ang pinaka hindi maganda sa mga technician, no? Pag technician po tayo, kinakailangan sure mo lagi mga ginagawa natin, hindi yung pabalik-balik. Isa o dalawang balik-balik, okay lang po yun. Pero yung maya-maya balik, hindi na po yan hindi na po yan magandang pakinggan. Okay, so sara na natin. Of course, ito po yung kanyang CD-ROM drive. At wala naman po tayong tinanggal dito. So okay naman lahat yan. At yan, ano ko lang kunting
crack ko lang sa inyo para medyo. Okay, so andito na po yung hard drive niya. Okay na po yun. At malinaw naman lahat. Wala na po tayong mga tinanggal dyan. Okay, yung fan niya okay naman. Swivel. Okay, yung kanyang CD-ROM. Okay. So, let's do it. I-close na po natin, then ipa-finalize na po natin. Pasok na po tayo sa mga software installation. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ito. Medyo mahaba-haba pero solid naman po ito. Solid daw. Yan, snap-snap lang po yan, ano? Snap-snap lang. Huwag nyo lang parinig sa customer nyo yung lagatik kasi matatakot yun. Akala niya sinisira nyo yung kanyang computer. No. Kaya mas maganda po na pagka mga ganito, huwag nyo po pakita sa kanya kung paano po ninyo binubuksan. Kasi iniisip po niya sinisira ninyo yung computer niya. Ayan, so okay. Sunod na gagawin natin. Ayan, meron pa. Hanggat may lumalagitik, guys, ibig sabihin yan, hindi pa ano, dapat walang kumakalitik. Ibig sabihin yung fix na fix yun pagka nakakat, ano. Yan, wala na, di ba? Okay. So, ito po yung swivel. At ito naman po yung kanyang swivel brace, no? So, ikakabit natin dyan. 4 po yung screw dyan. 4. Yan. Kaganyan po yan siya. Yan. Para mas madali makapasok yung screwdriver natin, yung angat lang natin ng konti. Yan. Medyo mahirap lang ito ng konti kasi lalo pagka yung screw natin ay saan natin nilulusot yan. Okay. Kaganyan po pwedeng baba nyo ng konti dito para makapasok din yung ating screwdriver. Pero may mga screw kasi na malilit lang, ano. Ganito, nasaan ba yung aking screwdriver na maliit? Okay, balikan ko kayo ha. Hanap lang ako ng screwdriver na maliit. Okay, to be continue tayo guys. Hindi pala screwdriver ang gagamitin natin kung hindi yung ating Allen wrench. Ito po yung mga modules niyan. Okay, yung mga sizes po yan, no? Yan, so ito po yung pangalawa sa pinakamaliit na size. At yung ating pong screw na ilalagay po dun sa swivel ay talagang pang Allen wrench. Kaya okay, yan po yung gagamitin natin. Medyo mahirap lang siyang ikabit. Pero pag sanay na kayo, madali na lang yan. Kasi once na ikabit na po yung isa, madali na lang yung iba. Yan. Okay? Shoutout muna dyan sa ating mga ka-team. Team Mayor, shoutout dyan si Rice, Bro Edo, Cap J, Taliana Pinay, Daisy Luto, sa mga opisyalis natin dyan, kina Miss Aqua, ano? Kina Christine Smiles, saka kay Tutyo. Christine Smiles, Tutyo ngayon. Of course, kay Christine Gabs, at sa iba-iba pa dyan, no? Sus, Luz, ayan.
Yun na yun. Basta kayo na yun. Yan, so yun po yung swivel natin, ano, yung up and down siya, ganyan-ganyan na siya. So yun po yung nilock natin dito sa ilalim. Kaya mahirap po ipakita kasi hindi po maganda yung aking inilagay na ano, no, yung posisyon ng aking camera. So mangyari naman ngayon, babalik lang natin ito, yung ako to babalik lang natin itong mga cable na ito, which is yung power cable, monitor at saka yung mouse. Ito sa likod para pag nakaharap na, dire-diretso na tayo. Okay, so ayan. So, ready for rock and roll. Ayan. So, ipupwesto na natin lahat dito. Dito. Okay. So, pwesto lang yan, kunyari lang. Oops, meron pa pala ako naiwan. Parang pinakalock. Pinakailalim. Saglit lang. Wala sa isip ko, muna natin yung iba. Meron pa pala dito na kinakailangan ipasok yung kailangan ipasok. Meron ditong dalawang screw guys na pang-lock ng snap. Ayan. At meron pa siyang cover dyan, no, para hindi alata. Ito po yung cover niya. Yun, sinusundot po yan pagka binuksan nyo to. Ito lang yung susundutin. Meron pang nakaangat Ganun din sa kabila. Okay, so let's go. Una po natin. Di pa siya mag-on guys kasi hindi pa po natin nasalpak yung power. Ayan, salpak lang po natin yung power para diretso na siya. Niluloko mo kami So ayan, nakita na po ninyo ito, no? Ayan guys, kung mapapansin ninyo, actually kanina nung kinabit ko ito na bago pa lang,
palit ang hard drive. Meron kasing residential Microsoft installed sa mga ganitong all-in-one PC. Default na po yun, no? Ang mangyari, kinakailangan i-login mo lang yung iyong Microsoft account. So naglagin ako ng sarili kong Microsoft account. Ang problema ay after nyan, syempre magtataka yung user bakit pangalan ko nandun pagka nag-boot up. So kung mag-a-add tayo ng additional user, hindi na siya yung administrator. So ang problema dyan, pag wala ako, syempre kung may kakabit silang anumang mga gadget sa computer na to, hanapin yung administrator rights na sinasabi. Kaya hindi nila magagamit, which is ayaw ko naman gawin yun sa sa kanila. No? Gusto ko free sila kung ano gusto na ikabit dito, printer man o mga USB nila, whatever, ay magagamit nila. Kaya ang ginawa ko, nag-install ulit ako ng panibagong Windows. So tinanggal ko yung luma, yung talagang license from Microsoft, kasi may 360 na 365 Microsoft kasama yun, ano. At pagka pinasok mo na yung account doon, maglilibre yun. So tinanggal ko yun dahil ang aking pong gusto mangyari ay yung user ay free po siya sa paggamit at wala pong restriction. Kaya ito ngayon, ini-install ko ulit yung panibagong Windows. Kaya kung mapapansin ninyo, magre-reset po yan, no? So yan. Hatangon tayo. Atin po ito'y antabayanan. At tuloy-tuloy po ito, no? So medyo mababa lang ng konti. Kaya stay tuned. Yan na po, nasa portion na tayo ng 83% na. At naka-time-lapse ng kanina. So, configuration na po ito ng Windows 10. In short po, okay na yung hardware niya. Tinatanggap na niya yung program, which is yung Windows nga, yung operating system. So, wala na pong problema sa hardware. Configuration na lang, no? At kung anong mga software na idadagdag dyan. So, tapos na po yung problema natin. Ibig sabihin po niyan ay okay na siya. So, tayo lang tayo. Medyo matagal na konti yung nag-i-scan po kasi yan ng mga hardware kung ano po meron dyan. At ang Windows 10 naman, ang trabaho po niyan ay plug and play naman yan, ano? Ang software ng Windows ay may sarili na po siyang mga drivers, no, sa mga hardware na nakakabit sa computer na ito, no. Depende po yan sa pagkakabitan ng kung ano po yung specification ng isang hardware ng computer na ginagamit po na pagkakabitan ng Windows 10. So may mga drivers na nandun na, at may mga driver naman na sa hardware na yung mga advanced, no, hindi pa talaga nare-recognize ng Windows 10. Pero meron pa siyang recommendation na i-update nyo lang sa internet at automatic po ita-download ng Windows yung mga drivers na yan, ano. So may mga third-party software naman na nagagamit to detect, no, yung ano po yung mga hardware na meron dito sa loob ng PC na ito. But mostly yung mga ganitong model kasi kagaya ng Pavilion, HP, may mga sarili na po sila yung software na naka-register po sa Microsoft, no? Yung mga drivers po nila. Gaya nito, ang model niya ay Pavilion, no? HP all-in-one. Tapos may mga designated model number pa po yun. Lahat yan, naka-register lahat sa Microsoft. Kaya napakayaman po ng Microsoft. Lahat ng klaseng computer, hindi po gagana yan pag ginamit po ninyo yung operating system ay Microsoft na hindi po naka-register sa company ng Microsoft. You see? Ganda ng business niyan. Kaya super yaman yung Microsoft. Ganon din ang iOS, which is yung Apple. Ang kaibahan lang is yung Apple kasi may mga bayad.
Sinsya na kayo dyan sa mga Apple users. Bawat ano nyo kasi may bayad sa Microsoft. Pagka nag-registered ka at may account ka sa Microsoft, libre po lahat yun. No? I don't know, hindi ko po 100% sure kung yung iba may mga bayad din sa Windows. Siguro yung mga ibang mga software na hindi naman talaga covered ng Microsoft. So kinakailan magbayad kasi hindi po naka-register po yan sa Microsoft Store sa 365. So isa po yan sa mga minsan nagtataka tayo, no? Meron diyang libreng software, da-download nga naman, pero pagka ginamit po natin na hindi po natin magagamit yung kanyang mga features, so useless lang din ang pag-download mo. Meron naman bibigyan kanya ng 7 days free, no? Pero minor lang po yung features na yon. Then automatic po sa gusto tatayaw mo, pagdating ng 7 days automatic na mag account deduct na agad kung mag-fill up ka doon sa free at ilalagay mo na yung iyong mga account sa bangko mo, kung ano man yung pwede mong gawing pambayad. So ang nakakaano lang dyan is kung ayaw mo nang gamitin, pwede mo namang i-uninstall. May mga ganyan na situation. Nasa sa atin naman yan, kung gusto po natin lahat ay legal, siyempre bayad ka talaga. Pero pagka medyo gusto mong libre-libre, ay di mangcrack ka lang dyan o anong po pwedeng yan. Pero hindi maganda, no? Mas maganda po na pag nag-install tayo, lahat po ay original, no? At may license. Yan. Okay, so mga technician naman na gumagawa ng ganon, discardin nyo yan. Natural. Kayong nakakaalam yan, ano? So, more on that. Sige, i-pass forward ko muna ito. Matatagalan ito. So, ayun guys, nag-update na lang ako ng Windows. Na-install na rin natin ang Microsoft Office 2016. So, ang mangyari na lang yan ay pagdating po dun sa user, ay i-convert ko na lang po yung, i-upgrade ko na lang po yung service pack ng 2016 na Arabic version, no? Para magkaroon po siya ng Arabic pag ginamit ko niya yung Microsoft Office. So far, okay na po lahat. At ang takbo po ng Windows ay napaka-smooth. Yan. So, naantay ko lang po matapos yung installation ng updating kasi tandaan natin palagi na kapag tayo nag-install, kahit sabihin man natin ay yung mga gamit nating Windows 10, yan may professional o anumang mga version, pagkatapos po ninyong install yan ay kinakailangan po ninyo i-run palagi yung update para yung performance nun ay yung updated performance niyan. Marami po mga patches na
kailangan po talagang ma-update yung mga Windows, no? Para na latest mga panibagong mga features na ma-avail ng lalo yung mga original na Windows program. So maraming salamat guys. So end ko na po dito yung aking video. Ulitin ko po, hindi naman po ito talagang super technical. Ito ay mga konting information lang patungkol po sa instalasyon at sa pagpalit ng hard drive at konting kaalaman patungkol po sa hardware at the same time sa software installation. So God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Crusader 377, nagsasabing isang mapagpalang araw sa inyo lahat at laging maging masunurin at patuloy lang po tayo manalangin. At syempre, yung ating pag-aaral sa lahat ng bagay, kinakailangan po natin yun gawin palagi. So, araw-araw tayo may natutunan. Araw-araw tayong may nalalaman, kaalaman patungkol sa mga buhay-buhay. Maging sa buhay dito sa mundo at maging sa mga espiritual na pamumuhay. So, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos na buhay at saan man kayo nasulok ng mundo, naway kayo ingatan ng ating Panginoon. God bless everyone. Have a nice, wonderful day sa inyo po lahat. Bye-bye. Shout out, Team Mayor.